Umani ng malawak na diskusyon ang lumabas na kautusan ng Department of Trade and Industry o DTI na pag-aatas umano sa mga small and medium enterprises o SMEs, mga online sellers at iba pang digital businesses na kumuha at magbayad ng permit bago makapagpatakbo ng online advertisements. Sa kasalukuyang anyo ng usapin, isa sa pinakamalaking kinukwestiyon ay ang epekto nito sa operating cost ng mga maliliit na negosyo. Para sa maraming SMEs, ang social media advertising ay isa sa pinakaabot kaya na paraan ng marketing kung saan kahit maliit na halagang gaya ng 500 piso, maaari nang magamit para sa pagbuboost ng post at maabot ang mas malawak na merkado. Dahil dito, nagiging sentro ng diskusyon kung makatwiran bang magpatong pa ng hiwalay na bayarin para sa permit na maaring mas mataas pa ang bayad kaysa sa mismong advertising budget. May pangamba rin na ang ganitong uri ng regulasyon ay maaring magpabagal sa digital adoption ng maliliit na negosyo, lalo na sa mga micro-entrepreneurs na umaasa lamang sa Facebook, TikTok at iba pang social platforms bilang pangunahing storefront at marketing channel. Sa halip na mapadali ang pagninegosyo, may pananaw na maaari itong magdagdag pa ng administrative burden at compliance requirements na hindi madaling sundan ng mga maliliit na tindera o home-based sellers. Bukod pa rito, may isyong lumilitaw kaugnay ng overlapping sa umiiral na advertising governance framework sa ating bansa. Matagal na kasing may self-regulatory mechanism ang industriya sa pamagitan ng mga organisasyon tulad na lamang ng Ad Standards Council o ASC, Association of Accredited Advertising Agencies of the Philippines o itong tinatawag na 4As, Internet and Mobile Marketing Association of the Philippines o IMAP at maging ng Philippine Association of National Advertisers o PANA, na matagal na itong gumagabay sa standards at ethical practices sa advertising space. Sa perspective ng ilang observers, kung ang layunin ay proteksyon ng consumers at mas maayos na digital advertising environment, mas mainam na malinaw ang delineation ng roles ng iba't ibang ahensya upang maiwasan ang duplication ng regulasyon at posibleng kalituhan din sa enforcement. Nananatiling bukas ang diskusyon kung paano maipapatupad ang mas maayos na regulasyon sa digital advertising nang hindi sinasakal ang paglago ng mga maliliit na negosyo o mga tinatawag na SMEs, na itinuturing na backbone din ng online commerce sa bansa. Ang hamon ay kung paano babalansehin ng pamahalaan ng consumer protection, fair competition at ease of doing business sa mabilis na nagbabagong digital economy. Yan ang ating Bombo News Analysis. Ako ang inyong lingkod, Bombo Jason Felina. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!